Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakikiusap ako. Huwag na natin itong paratingin sa husgado. Pero kung hindi kayo makukuha sa pakiusap, lalabanan ko kayo! Kahit ipabitay ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kapag ang isang babae wala ng masuningan, kapag wala na siyang matakbuhan sa panahon ng matinding pangangailangan, matitiis ba niyang isakripisyo ang sarili niyang dugo at laman? Kaya ba niyang isuko ang kanyang karapatan kapalit ng pagkakataong makapagsimula ng bagong buhay? Mga kaibigan, narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit ipabitay ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Pare, eto na tayo sa tapat ng bahay niya. Salamat sa pag-aatid mo, paring Noel. Kita tayo bukas sa office. Okay. Ingat ha, ingat ka. Oh, bukas sila, pre, ha? Oo. Ay, naku, mabuti na lang. Tumigil din ang ulan. Salamat na lang. Hindi pinaha itong tapuwi sa bahay namin. Tiyak, nag-aalala na si Helen. Hindi namin namalayan ni Lucas na pasado alas 10 na pala. Nasa opisina pa kami. Sa dami ng trabaho. Aba, babaeng nakita kong yun na nag-iisa sa waiting shed. Bakit nag-iisa siya ron sa ganitong 10 oras ng gabi? Teka, igigilid ko itong kotse. Babae nga. At mukhang umiiyak. Teka, bababa ako. Baka mapahamak siya sa lugar na ito. Gabing-gabi na. Saan ako pupunta? Saan ako hihingi ng tulong?
Miss, excuse me. Oo, huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Nakita kita habang nagdadrive ako eh. Mukhang problemado ka kaya binalikan kita. May maitutulong ba ako? Sir, kasi po... Ganda pala ng babae nito. Sige, ituloy mo. Kasi ano? Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala po akong kilala dito sa Maynila. May dala kang maleta. Bakit naglayas ka? Pinalayas po ako ng tatay ko. Oh. Sa kalituhan ko po, basta na lang ako sumakay ng bus ng may humintong bus sa harap ko. Sumabay ako sa ibang mga tao na sumakay din. Tapos, ito nga po. Hindi ko na alam ang gagawin ko pagdating ko dito. Delikado kasi rito. Baka madaanan ka rito ng mga masasamang tao at gawang ka ng masama. Ay, kung magtitiwala ka sa akin, sumama ka sa akin, ha? Doon ka muna magpalipas ng gabi sa amin. Ay, kayo lang pong mag-isa sa bahay niyo? Hindi, may kasama ako. Naroon yung asawa ko. Kaya safe na safe ka sa bahay namin. Uy, Noel. Masyado naman yatang ginawi ka sa pag-o... Ay, may kasama ka pala. May kasama ako. Helen, si Riza. Nakita kong nag-iisa at umiiyak sa isang waiting shed sa may highway. Naawa ako kaya sinama ko rito. Magandang gabi po, ate. Magandang gabi rin. Naglayas ka ba sa inyo? Pinalayas po ako ng tatay ko. Delikado kung magpapakalat-kalat siya rito sa Maynila. Kung papayag ka, Helen, kunin na lang natin siyang katulong. Oo nga po, ate. Masipag po ako. At hindi po ako masamang tao. Mapagkakatiwalaan po ninyo ako. Okay, sige. Dumito ka muna. Pero uobserbahan muna kita, ha? Tsaka ako magdedesisyon kung pwede kang maging katulong namin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Helen, ako na po maglalaban ng mga yan. Alam mo, dito sa bahay namin, ang detergent soap na ginagamit ko, Pride powder lang. Ito lang yung ginagamit ko sa pag-washing machine ng mga marurumi naming damit ni Noel. Ayoko ng ibang brand. Mabango na, mahusay pang magpalinis ng damit ito. Opo. Siguro marunong ka namang gumamit ng washing machine, ha? Marunong po, ate. Okay. Bakit ganyan ang tingin mo sa mukha ko? May gusto po akong ipagtapat sa'yo, Ate Helen. Ha? Ano yun? Kaya po ako pinalayas ng tatay ko. Kasi natuklasan niya pong buntis ako. Hindi ako nagulat. Ang totoo, naisip ko na agad yan kagabi nung dumating kayo kasama ng asawa ko. Palihim kong pinagmamasdan yung balakang mo. Oo nga, medyo malaki. Kaya naisip ko agad, siguro buntis. Kaya tulungan po ninyo ako. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, iniisip mo pa rin ang anak mong si Raisa. Wala na akong pakialam sa kanya, Lita. Bilang ama, alam kong mahal na mahal mo ang anak mo. Binigo niya ako. Sa halip na diploma, kahihiyan ang dinala niya sa pamilya natin. Pero hindi ka ba naaawa sa kanya? Nasaan na kaya siya ngayon? Pag sobrang sinaktan ng isang anak ang damdamin ng isang magulang, nawawala sa puso ang awa. Yun ang ginawa sa akin ng pamangkin mo. Kaya wala na akong pakialam sa kanya.
Alam mo ba, Noel? Tapat sa akin si Raisa. Buntis daw. Ayun daw ang dahilan kaya siya pinalayas ng kanyang tatay. At siguro iniwan ng nobyo. Tama. Tama. At meron ako naisip. 7 taon na tayong kasal, hindi ba? Hindi naman ako nagbubuntis. Ano kaya kung sabihin natin kay Raisa na aampunin na lang natin yung magiging baby niya? Sa palagay mo, papayag kaya si Raisa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Helen, paano pong hiwa nitong repolyo? Pasahog natin yan sa nilagang karning baboy, kaya malalaki ang hiwa niyan, Raisa. Teka, mamaya mo na hiwain yan. Frozen pa itong karning lulutuin natin eh. Maupo ka muna rito, meron tayong pag-uusapan. Tungkol po saan? Hindi ba minsan nakwento mo sa akin? Tapos ka na ng 3rd year college? 1 taon na lang, graduate ka na. Sayang naman. Talagang sayang po. Naging tanga kasi ako eh. Nagpaloko ko sa gagong lalaking yun. Gusto mo bang tapusin ang iyong pag-aaral? Kahit po gustuhin ko, alam ko hindi na matutupad yun. Lalo sa kalagayan ko. Pwede pa rin matupad ang pangarap mo na makatapos ka ng pag-aaral. Kung papayag ka sa hihilingin namin ng Kuya Noel mo. Ano po yun? Sasagutin namin lahat ng gastos mo sa pagbubuntis hanggang sa makapanganak ka. Tapos, gagastosan din namin yung huling taon mo sa kolehiyo. Pero, pag nanganak ka, aampunin namin ang baby mo. Ate? Oo. Seryoso ako, Raisa. 7 taon na kaming kasal ni Noel. Pero hindi kami magkaanak at nakatanaw kami ng pag-asa nung mapunta ka sa poder namin. Ipaampun mo sa amin ang baby mo at ibibigay naman namin sa'yo ang iyong pangarap. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap namin ni Helen na magkaroon ng anak. Bakit, Noel? Nakabuo na rin kayo ng mismo? Hindi pa rin. At wala kaming pag-asang makabuo. Pero si Raisa buntis pala. Pumayag siyang ipaampun sa amin ang sanggol na isisilang niya. Swerte ka kayo. Pero ano kapalit? Sasagutin namin ang panganganak niya. Pagkatapos, susuportahan namin ang huling taon niya sa college para makagraduate siya. Okay yan. Oo, kaya nga excited kami mag-asawa eh. Pero, pare, wag din kayong pakasiguro ni Helen. Ha? Pwede pang magbagong isip ng Raisang yun. Magpipitong buwan na pala itong pagbubuntis ko. Maglilimang buwan na rin ako dito sa puder ni Kuya Noel at Ate Helen. Kung hindi nila ako kinupkup, ewan ko kung ano na nangyari sa akin. Tama. Dapat sa kanila na lang ang sanggol na isisilang ko. At least, may pangako sila sa akin. Pagtatapusin daw nila ako sa kurso ko. Sandali na lang daw naman yun. Ipapakita ko kay Itay. Kahit ipinagtabuyan niya ako, makakabangon pa rin ako. Hindi
Hindi na nga kaya magbago pa ang isip ni Riza sa pagpapaampon ng isisilang niyang sanggol? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor, Olive Madridejos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Vilma Borromeo sa papel na Riza. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nakikiusap ako. Huwag na natin itong paratingin sa husgado. Pero kung hindi kayo makukuha sa pakiusap, lalabanan ko kayo! Kahit ipabitay ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Tapos mo nang hiwain itong mga gulay, Rice, ha? Ako na lang magluluto. Umupo ka lang dyan.
Buntis ka, kaya masama sa'yo masyadong mapagod. Kagabi pa nga po kumikirot-kirot itong tiyan ko, Ate Helen. Ha? Aray! Naku, bakit napangiwi ka? Ha? Pasumbong-sumbong ang pagsakit ng tiyan ko. Aba, Kung minsan nagugulat ako. aray! Raisa? Ay, sobrang sakit, Ate Helen. Sobrang, parang... Aray! Kaya madala ko sa hospital. Sandali, tatawagin ko yung OB-GYN ko. Sandali ha, tatawag ako ng taxi. Bilisan mo, ate! Hindi ko na kaya! Bilisan mo, Ate Helen! Helen, kumusta si Raisa? Okay na, okay na. Nakapanganak Oo, Noel. Nakapanganak na si Raisa. Normal delivery. Babae. Salamat naman. Habang nagdadrive ako, papunta rito, kabadong-kabado ako. Ewan ko ba kung bakit. Hindi ko naman asawa mga anak. Kasi nga, magiging anak natin ang babyng isisilang niya. Oo nga, excited ako. Sa wakas, magiging daddy na rin ako. Lita, napapansin ko habang kumakain tayo. Tingin ka ng tingin sa malaking kalendaryong nasa dingding. Ano ba meron sa kalendaryo? Ayan, may kinukwenta lang ako, Kuya Simeon. Anong kinikwenta mo? Kung hindi ako nagkakamali ng pagbibilang ng buwan, sa panahong ito, nakapanganak na siguro si Raisa. Kung ano-anong iniisip mo, huwag mo nang iniisip pa ang babaeng yun. Kuya. Sinabi ko na sa'yo. Di ba? Ibabaon na natin sa salimot. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Helen, napaagang panganganak ko. Sabi sa akin na OB-GYN, baka raw last week pa ng buwang ito. Pero kahapon, umilab ng tiyan ko. Oo, talagang merong ganong baby. Nagmamadaling lumabas. Maglalaba pa sana ako kahapon. Ay naku, huwag mo na isipin yung mga labahin natin. Madali nang maglaba basta may Pride powder. Dapat ka nga matuwa kasi timing ang panganganak mo. 2 buwan mula ngayon magbubukas na uli ang klase kaya makakapag-enroll ka na. Pag-aaralin niyo po ako talaga. Hindi ba nangako kami sa'yo? Tatapusin mong pag-aaral mo. Kaming bahala sa lahat ng gastos. Pero, yung kasunduan natin, ha? Opo, ate. Hindi ko po nakakalimutan yun. Ay, siya nga pala. Nung tanungin ng nurse kung anong ipapangalan ng nanay, ang sabi ko, pangalan ko. Ang Kuya Noel mo naman ang ipinalgay kong ama ng bata. Ayos lang ba yun? Oh, bakit tayo mo sumagot? Tinatanong kita kung okay lang ba sa'yo na kami yung nakarehistrong magulang ng bata. Ano ba itong nararamdaman ko? Lihim ako nagkakasala sa asawa ko. Bakit lagi kong naiisip ang katulang namin si Raisa? Lalo ngayong nakapanganak na siya.
lalo siyang gumanda sa tingin ko. Awa na ba ito na naging pag-ibig? Oh, kumusta ang bagong daddy? Ikaw pala, Lucas. Nagulat ako sa biglang paglapit mo. Kasi nakita kong malalim ang iniisip mo eh. Nakalabas na ba ng ospital ang baby mo at yung nanay? Oo, nakalabas na. Anong pakiramdam? Excited ka, no? Medyo. Ngayon kung nakapanganak na si Raisa, paalisin niyo na ba siya? Ha? Hindi pa, pare. Mag-aaral pa yun, sagot namin. Ha? Pag-aaralin niyo pa? Ibig palang sabihin, magtatagal pa siya sa inyo? Kasama yun sa kasunduan namin. 1 taon na lang kasi, tapos na siya. Kaya sabi namin ni Helen, sasagutin na namin. Ang laki rin pala ng gagastusin niyo sa kanya. Hindi bale, pare. Napakalaki rin naman ng biyayang ibinigay niya sa aming mag-asawa. Kaya ko na ang magagaang na trabaho dito sa kusina. Kahit paghuhugas lang ng plato. Kakahiya naman kung hindi na ako kikilos. Ay, umiiyak ang baby ko. Pupuntahan ko. Ako pupunta sa baby, Raisa. Sige na. Baka nagugutom, Ate Helen. Pagdededehin ko. Pagdededehin ko, anak ko. Mukhang nakakalimutan mo. Di ba sinabi ko na sa'yo, kami ni Noel ang nakarehistrong magulang ni baby? Kaya hindi mo siya anak. Ako nanay niya. Sorry, ate. Kaya sige na, doon ka na sa kusina. Ako nang bahalang mag-asikaso sa anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Simeon, mukhang magiging maganda ang ani mo ngayon sa iyong bukid, Oo nga, Lita. Dati lahat ng kinikita ko dito sa pagbubukid, sa pag-aaral ni Raisa na pupunta. Pero sinayang niya. Galit ka pa rin ba sa anak mo, kuya? Walang amang hindi magagalit sa ginawa ng pamangkin mo. Patawarin mo na siya, Kuya Simeon. Hindi lang naman si Raisa ang unang anak o unang babaeng umuwing buntis, pero wala namang asawa. At saka isa pa, niloko siya eh. Kasalanan ba ng isang babae kung naloko siya ng lalaking minahal niya? Hindi masamang magmahal. Pero pag pinairal ang lintik na katangahan, doon napapahamak ang isang babae. Kung ba't kasi ang daming bobong babae? Dapat kasal muna bago sila magtanggal ng panty. Raisa, eto, tanggapin mo ito. Pera? Malaking halaga po ito, Kuya Noel. Para saan po ito? Nangako kami sa'yo, hindi ba? Pag-aaralin ka namin. Iyan ang perang pang-enroll mo. Mag-inquire ka na para makapamili ka ng maayos na class schedule, ha? Salamat po, Kuya Noel. Salamat sa walang sawang pagtulong niyo sa akin. Kami man, Raisa, nagpapasalamat din sa'yo. Ibinigay mo sa aming mag-asawang matagal na naming inaasam-asam na pangarap. Kuya? Kuya Simeon, ano yung tinutungga mo? Alak ba yan? Lambanog.
Tinikman ko kung sumarap na sa babad na langka at bubblegum. Tikim ba yan? Ang laki na ng bawas sa bote, oh. Medyo masarap na. Kuya Simeon, problemado ka, no? Malungkot ka. Ayaw mo lang aminin, pero alam ko, palagi mo ring naiisip si Raisa. Malas akong ama, Lita. Bakit nagkaroon ako ng anak na sobrang tigas ng ulo? Hindi lang matigas ang ulo, bobo pa. Nagpabuntis sa lalaking hindi naman pala sa talagang gusto. Naroon na ako. Naging walang ingat nga ang anak mo. Pero bilang ama, hindi mo dapat pinaiiral ang katigasan ng puso mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi ka ba nag-aalala sa kanya kung ano na kaya ang kalagayan niya ngayon? Itinakwil ko na siya. Kuya. Wala na akong anak. Kaya hindi ko na siya iniisip. Hindi na nga kaya maglulubag ang galit ni Mang Simeon sa nagkamaling anak na si Raisa? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Vilma Borromeo sa papel na Raisa. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butian. Sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nakikiusap ako. Huwag na natin itong paratingin sa husgado. Pero kung hindi kayo makukuha sa pakiusap, lalabanan ko kayo! Kahit ipabitay ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas.
Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kumpara sa school na pinasukan ko noon sa probinsya namin, napakaganda nitong university ito. Salamat at may tumulong sa akin. Pero, sapat bang kabayaran ito para sa anak ko? Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako kung tama ba ang ginawa ko. Hi! Classmates tayo, di ba? Hindi ko pa kilala ang mga classmates ko. First day pa lang kasi ng klase. Natatandaan ko yung mukha mo eh. Nasa iisang classroom tayo kanina. Ako nga pala si Joy. Ikaw? Riza. Friends na tayo ha. Napansin ko kasi, wala ka pa rin kakilala dito. Transfer ka rin ba? Bagong lipat lang kasi ako eh. Taga Nueva Ecija ako. Kinuha lang ako ng tita ko sa amin. Ako rin. Bagong transfer din ako. Ako nga pala si Riza. Tara, sa fast food, sa labas. I-celebrate natin ang pagiging magkaibigan natin. Ako ang taya. Ano, bunso? Bagong paligo na yan. Presko na. Oh, kutsi. Oy, tumatawa, oh. Masaya ka, no? Kasi presko na pakiramdam mo. Mamaya dededi ka, ha? Tapos, sabay tayong matutulog. Pero dapat may diaper ka. Kasi pumapangina sa wiwi ang kama namin. Pero alam mo, anak, sobrang saya ko nung dumating ka sa buhay ko. Kaya naman loves na loves ka ni Mami. Oo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hoy, Raisa. May napapansin ako sa'yo. Madalas tahimik ka. Parang ang lungkot-lungkot mo. May problema ka ba? Wala akong problema, Joy. May naaalala lang ako. Ano nga yung naaalala mo na nagpapalungkot sa'yo? Wala. Bira ka naman eh. Tayo na nga lang ang mag-close friend dito sa university. Ayaw mo pa magsabi sa akin ng problema mo. Alam mo, kung ako ang may mabigat na problema, sasabihin ko sa'yo para lumawag ang dibdib ko. Yan. Sabi ko na nga, kumagulgul ka na nga. May problema ka talaga eh. Ano ba yun? Baka makatulong ako. Joy, ang totoo, may anak ako. Ano? Pero, may asawa ka? Wala akong asawa. Iniwan ako ng boyfriend ko.
Tapos pinalayas ako ng tatay ko. Kaya napadpad ako dito sa Maynila. Tapos inampun ako ng mag-asawang tumulong sa akin. Sa kanila ako tumira. Silang gumastos sa panganganak ko sa ospital. Tapos sila rin ngayon ang gumagastos sa pag-aaral ko. Yung anak mo, nasaan na? Nasa kanila. Sila nakarehistrong magulang ng bata. At yun na lagi kong iniisip. Joy, nagigilty ako. Iniisip ko, tama bang ipinamigay ko ang anak ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Helen, alam mo kanina, nasa labas kami ni Lucas at inaabot kami ng gutom. Kaya kumain kami sa isang karinderya. Ngayon? Alam mo, amoy sabon yung baso at mga kubyertos nila. Kasi naman dapat dyan sa mga karinderyang yan, smart dishwashing gel yung ginagamit. Kaya tuloy napipintasan sila ng mga customer Tulad dito sa bahay. Hindi ako gumagamit ng sabon sa paghuhugas itong mga plato. Smart dishwashing gel ang ginagamit ko. At saka yun din yung sinabi ko kay Raisa. Oo nga pala. Hindi pa ba dumarating si Raisa galing eskwelahan? Siguro na traffic. Umulan kasi ng malakas kanina, kaya siguradong mahirap sumakay. Baka nga may mga binahapang lugar. Mabilis ng panahon, no? Matatapos na si Raisa ng course niya. Oo nga. Sa palagay mo kaya, tutupad siya sa usapan? Usapang ano? Naipapaubayan na lang niya sa atin yung anak niya. Wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa napagkasunduan. Isa pa, sa atin nakarehistro ang pangalan ng bata. Kasi alam mo, madalas napapansin ko, nakatitig siya dun sa baby. Lalo na kapag karga ko si baby sa umaga. At hindi ba sa tingin, ha? Para bang, ano bang term doon? Parang nagsisisi siya na binigay niya sa atin ng anak niya. Parang gustong-gusto niyang kunin sa akin at gusto niyang yakapin. Huwag kang magalala. Pagka-graduate niya, uubligahin natin siyang umalis na rito sa bahay natin. Total, nagawa na natin ang parte ng kasunduang ipinangako natin sa kanya. Salamat na lang, matalino si Joy. Marami siyang nitutulong sa akin sa mga lessons namin. Pero sa susunod na semestre, magpa-practicum na kami. Kailangan malapit lang ang company makita namin ni Joy. Kakaya naman kay Ate Helen kung... Ang anak ko. Ang ganda ng tawa niya. Noel, may kiliti na siya. Nakikiliti na ang papa niya. Dapat ako ang kumakarga at nag-aalaga sa anak ko. Dapat ako ang katawanan ng baby ko. Diyos ko. Ano itong nararamdaman ko? Gusto kong mayakap ang anak ko. Raisa, di ba next semester, halos puro sa labas na lang ng university yung oras nyo? Practicum yun na, di ba? Oo nga po, Ate Helen. So, anong plano mo after graduation? Kwan,
Siyempre po, maghahanap ng trabaho. Magbabagong buhay. Magsisimula uli. Saan ka titira? Magbo-board ka na? Siyempre, malungkot mang sabihin. Kailangan mong... kasi nga, alam mo na. Kailangan ko na umalis dito. Yun ba ang ibig niyong sabihin? Naiintindihan ko na po. Siyempre, para hindi na ako makagulo pa sa isip ng bata pag malaki na siya. Salamat naman at naiintindihan mo. Kasi, kung nandito ka, baka mamaya malito yung bata. Lalo na kapag nakita niya na magkamukha kayo. Ay, siyempre, mapapaisip yun. Baka mamaya, tanungin pa niya ako, bakit hindi ako yung kamukha, kundi ikaw? Huwag ka mag-alala, Ate Helen. Pagka-graduate ko, magpapaalam na ako sa inyo ni Kuya Noel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hoy! Uy, Raisa, wala ka na namang kibo. Hindi ka na nasanay sa akin, Joy. Alam mo naman, diba? Lagi akong ganito. Huwag mo na kasing isipin ng anak mo. Hayaan mo na siya. Doon sa mag-asawang kumupkup sa'yo. At least, sa kanila, alam mo hindi mapapahamak ang anak mo. Sa poder nila, tiyak gaganda ang buhay niya. Ganito palang puso ng isang nanay. Kapag bata pang tulad natin, lalo na sa kalagayan ko, na tinakbuhan ng boyfriend. Iniisip ko noon, perwisyo lang siya sa akin. Istorbo sa pangarap ko. Pero pag naipanganak mo na siya, saka mo mararamdaman na importante pala siya sa'yo. Bata ka pa naman. Pag nagkaasawa ka, magkakaroon ka pa ng ibang anak. Hindi yun eh. Iba naman yung ibang anak. Ito ang unang anak ko. Iba rin ito. Hindi siya mapapalitan ng ibang anak na isisilang ko. Pag naririnig ko siyang tumatawa, naiinggit ako kay Ate Helen. Pag narinig ko siyang umiiyak, gusto ko siyang lapitan at kargahin. Gusto ko akong kakarga sa kanya. Gusto ko ako magpapatahan sa kanya. Ang laki naman ang naitulong sa'yo ng mag-asawang kumupkup sa'yo. So, hayaan mo na lang sa kanila yung bata. Malaki nga naitulong nila sa akin. Pero ang laki rin ang hiningi nilang kapalit. Ang anak ko. Ganun lang talaga ang buhay, Bes. Give and take lang. Nagbigay sila sa'yo ng tulong. Kaya kailangan din nilang tumanggap ng pabor. Ay, salamat. Tapos din ako magluto. Matutuwa si Noel sa ulam na hinanda ko sa aming hapunan. Maasim na sinigang na bangos. Raisa, tapos na ako magluto. O, ikaw na maghugas ng mga ginamit ko. Yung mga kaldero. Tsaka yung mga syanse. Raisa! Walang sumasagot. Aba, wala dito sa sala si Baby at si Raisa. Siguro dinala niyo sa kwarto. Raisa! Raisa, nasaan ka? Raisa! Raisa! Bubuksan ko itong pinto ng kwarto niya. Baka nan. Oh, Diyos ko. Wala dito si Raisa.
Pati yung baby? Tinangay niya ang anak ko! Ay! Naku, Diyos ka! Ang anak ko nasa na? Tinakas si Raisa! Tinakas ng anak ko! Sandali lang. Dialita. Ha? Raisa? Ako, Diyos ko, oo nga. Ikaw nga. Naku, salamat at nagbalik ka. Iyang karga mo, Sanggol, yung mga anak mo. Opo. Naku, mabuti naman. Mukhang napakabait. Tulog na tulog, oh. Ang itay po. Galit pa ba siya sa akin? Bayag kaya siyang umuwi kami rito ng anak ko? Lumambot kaya ang matigas na puso ng ama ni Raisa kapag nakita ang apo? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor, Olive Madridejos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Vilma Borromeo sa papel na Raisa. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nakikiusap ako. Huwag na natin itong paratingin sa husgado. Pero kung hindi kayo makukuha sa pakiusap, lalabanan ko kayo! Kahit ipabitay ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas.
Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Chelita, galit pa po ba sa akin ang itay? Kuwan, Kung galit pa rin po siya, mabuti pa siguro umalis na rin agad ako. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Pero Raisa, saan naman kayo tutuloy ng anak mo? Bahala na po. Sige po. Wala nagpapaalis sa'yo, Raisa. Bumalik ka rito. Kuya! Gusto kong makarga ang apo ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, galit pa rin ako sa'yo. Pinaiiral ko ang amor proprio sa halip na pangibabawin ko ang damdaming ama. Pero ang totoo, lihim akong nagsisising pinalayas kita. Hindi ko lang maamin sa tiya mo. Itay, salamat po. Salamat po, napatawad niyo rin ako. Ay, nako, akin na ang baby. Naiipit sa pagyayakapan ninyo mag-ama. Ako muna kakarga. Naku, ayan, nagising na tuloy. Patingin nga sa mukha ng apo ko. Ayan, tingnan mo. Sino kamukha, kuya? Kamukha ng nasirang nanay mo, Raisa. Pagkagandang bata. Ayan. Parang narinig ang sinabi niya, Tay. Natuwa, tumatawa. Amin at kakargahin ka ng lolo. Ikaw ba si Joy na kaibigan ni Raisa? Namumukhang kita sa kanyang Facebook account. Ako nga po. Biglang nawala ang kaibigan mo. Tinangay ang anak namin. Alam mo ba kung saan siya pumunta? O kaya nabanggit ba niya sa'yo ang provincial address niya? Sorry po. Ma'am, hindi ko po alam kung taga saang probinsya si Raisa. Kailan lang po kami naging magkaibigan. Wala pa ako masyadong alam tungkol sa kanya. Sayang. Pero pwede po kayo magtanong sa registrar's office. Sabihin niyo po na kayo ang nagpapaaral kay Raisa. Tiyak sasabihin nila sa inyo kung taga saan siyang probinsya. Naku, Raisa, tingnan mo, nakikipagtawanan na pala talaga itong anak mo. Bungis-ngis ho talagang batang yan, Chelita. Doon nga nasa bus kami pauwi dito. Palibhasa aircon yung bus. Aba, enjoy na siya magbiyahe. Tawa ng tawa ng magising. Ay, nako, kanina nga, hindi makaalis-alis ang itay mo papunta sa bukid. Naku, libang na libang dito sa kanyang apo. Ano ha? Di ba? Ganda-ganda. Aba,
may humintong sasakyan sa tapat ng bahay natin. Tingnan mo nga kung sino ang dumating. Chalita! Oh, bakit namutla ka? Sino ba nakita mo? Ang mag-asawang kumupkup sa akin sa Manila. Ha? May kasama silang mga pulis. Ano? Chalita, kukuhanin nila sa akin ang anak ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Raisa! Alam namin nandiyan ka sa loob. Buksan mong pinto! Ano hong kailangan ninyo? At saka bakit may mga kasama kayong pulis? Pasensya na po kayo, Manang. Pero ito ang bahay na itinuro sa amin ang napagtanungan namin. Dito raw nakatira si Raisa. O ano kailangan ninyo sa pamangking ko? Kinidnap po niya anak namin, ng asawa ko. Kaya kung may kasama kaming pulis, ipahuhuli namin siya sa salang kidnapping. Oo nga. Hindi ako kidnapper. Oh. Alam niyo pareho, Kuya Noel, Ate Helen. Hindi ko kinidnap si Baby. Ako ang tunay na nanay ng bata. Oh, eto. Dala namin ang birth certificate. Oo. Ito magpapatunay na kami ang magulang ng batang tinangay mo. Sarento, ayan siya. Arestoin niyo na. Teka muna! May dala po kaming warrant of arrest. Sumama ka sa amin. Bitiwan niyo ako. Hindi ako kidnapper. Anak ko ang batang yan. Ako ang kanyang ina. Hindi ko siya kinidnap. Kahit ipati-DNA niyo pang bata, ako ang kanyang ina. Sandali lang! Huwag niyo kalat-karat ang pamangking ko! Ano ba? Nagpapatupad lang ho ako ng batas, Manang. Tumabi kayo dyan. Sumama ka ng mahinusay sa amin, Raisa, para hindi ka na masaktan. Sandali lang! Ano ba? Sandali lang! Iniwan mo ang pamangking ko! Oh, nagkakamali ka ng binangga. Mabait kami pero masama kami kaaway. Magiging kakampi namin ang batas. Kaya ibigay mo na sa amin ang baby. Hindi ko siya ibibigay sa inyo! Anak ko siya! May katibayan kami. Sa rehistro ng bata, kami ang kanyang magulang. Nakikiusap ako! Huwag na natin itong paratingin sa husgado! Pero kung hindi kayo makukuha sa pakiusap, lalabanan ko kayo! Kahit ipapitay ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan! Matindi na ang init ng araw. Masakit na sa balat. Magpapahinga muna kami ng kalabaw ko dito sa lilim ng punong mangga. Kuya! Ba? Kuya Simeon! Oh, Kuya Simeon! Lita! Kuya! Ano't kandarapa ka? Bakit taranta-taranta ka? Kuya, may nangyari sa bahay. Ah. Ngayon lang, si Raisa inaresto ng mga pulis at sa pilitan nilang inagaw sa akin ang baby. Ano? Oo, kuya. Inaresto ang anak mo dahil kidnapper daw. Kuya Noel! Ate Helen! Bakit niyo ako ginaganito? Alam niyo yung totoo! Ano ko si Baby? Alam mo rin ang totoo, Raisa. May kasunduan tayo. Kinupkup ka namin. At pumasok ka sa isang kasunduan. Ang akala namin nagkakaintindihan tayo. Pero balasubas ka palang kausap. Hindi ko pala kayang ipamigay ang anak ko! Wala kang anak. Anak namin ang batang ito. Kahit mahirap lang kami, lalabanan ko kayo. Lalapit kami sa PAW. Lalabasin ang totoo sa korte. Babawiin ko sa
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Helen, bakit hindi mo mapatahan sa pag-iyak ng baby? Oo nga, Noel, ewan ko ba? Kahit anong gawin ko, ayaw tumigil sa pag-iyak. Baka naman may masakit sa kanya. Oo, wala naman siyang kabag. Maayos naman yung tunog nung pitik-pitikin ko ng marahan yung tiyan. Wala din namang sinat. Siguro, hinahanap ang amoy ng tunay niyang ina. Ganun daw kasi ang sanggol eh. Kilala pati ang amoy ng nanay niya. Tumigil ka nga dyan. Ako ang nanay nitong baby na to. Anak natin siya. Ikaw ang daddy at ako naman ang mommy ng batang ito. Huwag sanang sasama loob mo, pare. Hindi ba unfair din naman kay Raisa na ipinakulong niyo pa siya? Kung sa akin lang, Lucas, hindi ko na siya ipahuhuli. Hindi ko siya sasampahan ng kidnapping. Pero si Helen ang galit na galit sa kanya. At hindi ko rin naman masisisi ang misis ko. Ang ginawa ni Raisa, isang forma ng panluloko. Kung sa bagay nga. At sa kasong ito, malakas ang kaso namin. Kami ang rehistradong magulang ng bata. Pare, ayokong panghinain ng loob mo. Pero may laban sa inyo si Raisa kung talagang magkakalaban kayo sa korte. Ano ipanlalaban niya sa birth certificate na nagpapatunay na kami ang legal parents? May public attorney's office, pare. Pwedeng humingi doon ng tulong si Raisa. At pwedeng maisip ng abogado niya na ipa-DNA test ng bata. At hindi pwedeng hindi kayo papayag sa DNA procedure kapag pinag-utos ng korte para ma-determine kung sino talagang magulang ng batang inyong pinag-aagawan. May punto ka dyan, Lucas. Kaya pare, ang pinakamabuti, huwag nyo nang ituloy ang kidnapping charge kay Raisa. Ahaba lang ang kaso na sa bandang huli, baka kayo rin ang matalo. Ang gawin mo na lang, pare, pag-usapan mong misis mong iparelease na sa mga pulis si Raisa. Total, nasa inyo na naman ang baby. Raisa, kasama ko ang itay mo. Anak, maayos ka ba naman nilang pinakakain dito sa detention cell? Huwag po kayong mag-alala, Itay. Ayos lang po ako dito. Paano ka magiging maayos eh? Nakakulong ka nga. Anak, ano ba itong nangyari sa buhay mo? Tinanggap ko na nga na naging dalagang ina ka. Pero ito pa nangyari. Na-demanda ka pa. Itay, pasensya na po kayo. Pati kayo namang problema sa akin. Patawarin po ninyo ako sa kahihiyang dinala ko sa pangalan niyo. Matanda na ako. Hindi ko na iniisip ang pangalan ko, anak. Ang iniisip ko ikaw. Paano ka na? Kuya, bakit ho? Kuya Simeon, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Kuya! Hindi ako Oh, Diyos ko! Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Dali niyo sa ospital ang tatay ko!
Ano ang mangyayari kay Mang Simeon? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Vilma Borromeo sa papel na Raisa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiag. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunan, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakikiusap ako. Huwag na natin itong paratingin sa husgado. Pero kung hindi kayo makukuha sa pakiusap, lalabanan ko kayo! Kahit ipabitay ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Tulong! Diyos ko! Sir! Sir, tulungan niyo tatay ko! Kuya Simeon! Kuya!
nangyayari dyan? Buhay na dati sa puso tatay ko, sir! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O Noel, linggo naman ngayon wala kang pasok. Ikaw munang bahala kay baby. O bakit? Saan ang punta mo, Helen? Mag-grocery lang ako. Paubos na yung infant milk ni baby eh. Tsaka yung mga kailangan natin sa kusina. Pati nga smart dishwashing gel na gamit sa paghugas ng mga plato, ubos na din. Sandali lang ako. Sandali lang. Ha? Bakit? May sasabihin ka? Yung sinabi ko sa'yo kagabi, tungkol kay Riza, ang gusto ko sana, iurong na lang natin ang demandang kidnapping laban sa kanya. Di ba sinagot na kita kagabi? Sabi ko ayoko. Helen, kawawa naman yung tao. Alam mo bang posibleng mangyari kapag hinayaan natin siyang makalaya? Kapag inurong natin ang demanda? Siguradong peperwisyuhin niya tayo. Paano? Ano paano? Maghahabol siya. Hahanap yan ng paraan para mabawi sa atin ang anak niya. Dadaanin nga natin sa diplomasya. Kakausapin natin ang masinsinan. Hindi na natin siya inidemanda pero hindi na talaga siya maghahabol. Nangako na siyang minsan. Tinupad ba? Anong ginawa? Itinakas ang bata. Kung gusto mo, lumipat na lang tayo sa ibang lugar. Doon sa lugar na hindi niya tayo makikita. Pero bago tayo lumayo, hayaan na lang natin siyang makalabas sa kulungan. Teka nga! Bakit ba parang alalang-alala ka sa kanya? Siguro may gusto ka, no? Oh, ano ba yung sinasabi mo? Oh! Nakapag-desisyon na ako, Noel. Tuloy ang demanda. Gusto kong mabulok sa bilangguan ng babaeng yon. Sige na, alis na ako. Masyadong matigas ang loob mo, Helen. Wala kang awa sa taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Ang hirap naman kumuha ng taxi sa harap nitong supermarket. Kasusweldo lang kasi. Maraming nag-grocery. Kundi lang sa baby namin. Dapat ipasama na lang ako kay Noel sa pamilya. Yung taxi na! Bakit? Ang taxi! Sabi niya, sandali lang daw siya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko rito kay baby. O ayan, umiyak na. Baby, tahan na, ha? Parating na si mami. Ayan na, tahan na. Tahan ang baby ko. O ayan, sandali. O, ayan ang dede mo, ha? O sige. Dede lang, anak. Dede, ha? Dede, sige lang, sasagutin lang ni daddy ang telepono, ha? Hello? Yes, opo. Ito nga po. Ako nga po ang asawa ni Helen. Ano ho? Ang asawa ko isa sa mga... Hindi totoo yan! Helen! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
magpakatatag ka. Kalmahin mo ang sarili mo. Magpasalamat ka na lamang dahil pinagbigyan ka makauwi para masilip ang bangkay ng itay mo. Chalita, kasalanan ko lahat ito. Kundi dahil sa akin, hindi pa mamamatay ang itay ko. Hindi siya atakihin sa puso. Kasalanan ko. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Siguro talagang hanggang doon na lamang ang buhay ni Kuya Simeon. Sa sama ng loob, inatake siya. Hindi galit ang dahilan kaya siya inatake. Awang-awa siya sa'yo. Ang itay mo, grabe lang kumagalit. Pero malambot din ang kalooban niyan. Nakita mo naman, hindi ba? Nang bumalik ka, 2 kamay kanyang tinangga. Yun na nga po, Chalita. Nagkaayos na kami ni Itay. Kung kailan wala na kaming tampuhan, saka naman siya nawala. At kasalanan ko! Kasalanan ko! Tama na. Sabi ko nga namin na yan. Ang tangi na lamang natin magagawa. Magdasal na sana'y malampasan natin ang pagsubok na ito sa ating pamilya. Noel, pare, nakikiramay ako. Salamat, Lucas. Ang saklap naman ang nangyaring yun. Nadami pang misis mo sa aksidenteng yun. Nasa dyaryo yung balita. Nawalan daw ng preno yung taxi at inararong mga tao. At isa raw si Helen sa mga unang nasapol. Maraming sugatan. 4 silang napuruhan. Nasaan nga pala baby niyo? Pinalagaan ko muna sa isang pinsan kong babae. Kaya anong plano mo ngayon? Pagkalibing kay Helen, aasikasuhin ko kagad ang pag-atras ng demanda laban kay Raisa. Ipagtatapat kong lahat sa mga pulis. Sasabihin mong si Raisa talagang tunay na ina ng bata? Oo. Yun naman ang totoo, di ba? Saka sobra na rin ang sama ng loob na inabot niya. Alam mo ba, nakaburol din ngayon ang tatay niya. Ha? Oo. Inatake sa puso ng dalawin si Raisa sa kulungan. Naku. Tinawag sa akin ng isang pulis na kasama namin nang huliin si Raisa sa kanilang probinsya. Grabe naman pala. Oo. Kaya nga kahit masakit din sa akin na mapawalay ang sanggol, magsasakripisyo na ako, pare. Para mabawasan naman kahit konti ang sakit ng loob na nararanasan ngayon ni Raisa. Pare, may nabanggit ka nun sa akin . Sabi mo parang nagkakagusto ka nun kay Raisa. Liligawan mo ba siya? Ayoko munang isipin yan, pare. Bibigyan respeto ko muna ang pagkamatay ng asawa ko. Kung sakali man, matagal pa siguro. Ang gusto ko lang munang maitama ay ang pagkakamaling nagawa namin ng asawa ko kay Raisa. Pagkatapos ng libing ni Itay, eto ako. Balik selda na. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Kasi piniyagan ako makapunta sa libing ng tatay ko. Raisa, lapit dito. May bisita ka. Bisita? Si Chalita kaya? Ayun siya. Raisa? Kuya Noel!
Nakikiramay ako sa sinapit ng tatay mo. Binalita sa akin ni Sargento nangyari. Anong kailangan mo? Bakit pinuntahan mo pa ako dito? Pumunta ako dito para ibalita sa'yo. Nalalaya ka na. Iniatras ko ng demanda laban sa'yo. Inaayos na ng abogadong papeles. Galit na galit sa akin si Ate Helen. Pumayag siyang iatras ang demanda laban sa akin. Wala na siya. Wala na? Anong wala na? Na-aksidente siya. Katulad ng itay mo. Kalilibing din lang. Ano? At ngayon wala na siya. Wala na rin mag-aalaga sa baby mo. Kaya susoli ko na siya sa'yo. Ikaw ang tunay na ilang bata. Kaya dapat sa'yo siya lumaki. Totoo, Kuya Noel. Totoo ba ito mga sinasabi mo? Totoo. Pero ipangako mo, papayagan mo kung matalaw ko kayo sa probinsya. Gusto ko pa rin maging bahagi ng paglaki ng baby. Oo, payag ako. Payag na payag ako. Pwede mo siyang dalawin. Salamat. Maraming malungkot na pangyayari ang naging kapalit ng anak ko. Kaya po kung mamahalin ko siya, sa kanya ko na lang ibubuhos ang buong panahon ko. Sasamahan kita sa pagpapalaki sa anak mo, Raisa. Anong ibig mong sabihin? Nagluluksa pa ako. Hindi pa panahon para sabihin sa'yo. Pero isa lang ang masasabi ko. Hindi kita papapayaan. Salamat! Salamat sa suporta. At higit sa lahat, salamat sa pagsusuli mo sa anak ko. Hindi na kami magkakahiwalay ng anak ko. At siya ang magiging inspirasyon ko sa muli kong pagtanaw sa magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, kahit ipabitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako, ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor, Olive Madridejos, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Vilma Borromeo sa papel na Raisa. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hadan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas.